32. Kanina po ay binasa ang verse 1 to 17. Ngayon po ay babasahin po natin ang verse 18 to 32. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 18, kayo po sa verse 19. Sabay-sabay po tayo sa verse 32. Verse 18. Then will the Lord be jealous for His land and pity His people. Verse 19, kayo po. Then the Lord will master against His people. Behold, I will send you corn and wine and oil, and you shall be satisfied early. And I will no longer keep a reproach among you. But I will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hither part toward the outmost sea, and his stink shall come up, and his ill savor shall come up, because he hath done great things. Verse 21. Fear not, O Lord, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Be not afraid, ye heirs of the field, ye beasts of the field, for the pastures of the wilderness, those fleeing for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength. Verse 23. Be glad and be children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he hath given the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. And the floors shall be full of wet, and the vats shall overflow with wine and oil. Verse 25. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmerworm, my great army which I sent among you. And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. 27. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. 29. And also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit. And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. Verse 31. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. Verse 32 altogether, ready, read. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered of Zion, and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord has said, and in them shall call. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyong pong harapan, sa inyong pong mapagpiyayang trono. Tumatawag at nagpapakumbaba. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga kautusan, patawarin mo po kami. At minsan, laging nasusunod sa amin ang aming pong mga sariling kagustuhan. Banal Espiritu, patawad. Salamat sa umagang ito na kami po ay muling nagkatipon-tipon upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat na patuloy mo po kaming iniingatan sa bawat sandali ng aming pong buhay. Maaring napakaraming kaguluhan ang nangyayari sa buong mundo. Ganun pa man, anuman ang aming sapitin, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay nagtitiwala ng lubusan ng buong puso na kung dumating man sa amin ng kamatayan, ikaw ay aming makakapiling. Salamat na kami po'y binigyan mo ng kaligtasan, katiyakan ng langit. Nalalaman po namin ng tunay na nalalapit na po ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Nalalapit na ang katapusan ng mundo. Nawa ang aming pong mga buhay na ito patuloy na maging kagamit-gamit sa inyong pong kaluwalhatian. At nawa po, Panginoon,
ang mga trahedyang nangyayari sa buong mundo. Ito po ay magsilbing babala sa aming lahat at ito po ay maging wake-up call sa aming lahat na patuloy namin ibahagi ang kaligtasan. Nakakaawa ang mga tao na hindi sumasampalataya sa aming Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa ito po'y patuloy namin ibahagi sa aming kapwa at tulungan mo po kami samahan at gabayan. Banal Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Nawa'y patuloy namin pahalagahan ang iyong gawain, huwag na namin pabayaan pa ito. Patuloy ka naming paglingkuran. Muli, Ama, itago mo po ako sa inyong pong lingkuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa at gamitin mo po kami na patuloy na may bahagi ang katotohanan. Ama, dalangin po namin, patuloy po kayo magligtas sa buong mundo. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po mga po. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo yung makasalanan. Maaaring sa ibang bansa ay meron po mga Kristiyano, ganun pa man lahat po tayo ay makasalanan. Ito po ang sinasabi po ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. At kung meron mga Kristiyano na namatay do sa, let's say for example, do sa wildfire sa South Korea, hindi natin dapat ikalungkot sapagkat kung siya po'y tunay na tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, kapiling na niya ang ating Panginoong Hesus. At sa langit ay wala ng pagluha. No more pains, no more sorrows, no more death. Kaya ang kamatayan sa ating mga Kristiyano, hindi natin ito dapat ikalungkot. Pastor, single ka lang eh. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, kung meron man pong mga nasawilo po sa mga malalakas na lindol sa Myanmar, sa Thailand, na mga Kristiyano, hindi natin dapat ikalungkot sapagkat kapiling na nila ang ating Panginoon. So ngayon pong umaga, alam niyo po, bago nangyari ang mga ganyang trahedya sa iba't ibang bansa, bago nangyari ang wildfire, malalakas na lindol sa buong mundo, halos dito naman po sa Pilipinas, dumaranas din po tayo ng lindol. So nagkaroon muna ng tinatawag nating blood moon. At ito po ang title ng mensahe this morning, the blood moon. At kinuha po natin ito sa verse 31 ng Joel chapter 2, verse 31. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood. So nagkaroon po ng blood moon noong March 14, 2025. Alam niyo po, ito pong blood moon, ito po ay palatandaan, pangitain, babala na talagang mayroon po talagang masamang mangyayari sa mundo. So ito po ay hindi po yan aksidente. Yan po ay talagang nakasulat po sa Bible na talagang ito po ay ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. At talagang ito po ay meron po itong babala sa lahat ng tao. So mga kapatid, mga minamahal, bago nangyari po yung blood moon, isa lang naman ang buwan, di ka? Pero noong January po ay nagkaroon po ng 3 buwan. Nagkasama-sama ang 3 buwan doon sa Tigloy at nag-align. Okay? So kaya wala kaming dalang isda eh. So kami po yun, si Brother Jason, ako, si Brother Matic, wala siya dito ngayon eh. So yun ang sinasabi kong 3 buwan. Ito po eh, malapit na eh. Okay? So mga kapatid, blood moon. So ito po ay nakasulat dito sa Bible. So bago natin puntahan yung Bible, meron muna akong isang pag-aaral na ginawa. In the context of Israel and some interpretations of biblical prophecy, a blood moon, a total lunar eclipse, is seen as a potential sign. So ito'y talagang potential sign na talagang sure, ito isang tanda or omen. Ano pa yung omen? But particularly when a series of 4 such eclipse or a tetrad occur within a short period, coinciding with Jewish holidays, potentially signifying significant events. So ito po ay nangyayari kapag talagang mayroon pong mga events sa Israel, yung blood moon. At ito nga po ay omen. Ano ba yung omen? Ito po'y palatandaan, pangitain, babala. Na talagang, meron po kasing 2 klaseng pangyayari. So
So hindi lamang ito babala na mayroong masamang mangyayari, pero at the same time, ito po ay mayroon din pong katagumpayan. So yun po ang ibig sabihin po ng Omen. Blood moon, earth passes between the sun and moon, na ang nangyayari po itong blood moon kapag ang mundo ay nasa gitna. Araw, then ang mundo, and then yung buwan. So yan po, nagkakaroon ng blood moon. And then, casting a shadow and causing the moon to appear reddish or orange or blood. So yun po ang eclipse. Some interpretations of biblical prophecy, particularly those promoted by figures like John Hagee and Mark Fields, suggest that a tetrad, or ito yung blood moon, o blood moons, especially those coinciding with Jewish holidays, napapasabay, or talagang ito po ay kasabay ng Jewish holidays, like Passover. So, matatandaan po natin, ito pong March ay talagang nagkaroon po ng feast doon po sa Israel, at noong March 14, nangyari po ang blood moon. And then after March 14, ng blood moon, nangyari na po yung mga kaganapan sa South Korea, yung wildfire, and then nagkaroon na po ng mga paglindol sa Myanmar, Thailand, Bangkok, at sa iba't iba pa pong panig ng mundo. So yun po ang talagang ibig sabihin po ng blood moon. And then, like Passover and Sukkot, could be a sign of significant events potentially related to the end times, or the day of the Lord. Kaya nga po binasa natin dito kanina sa verse 31, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. So, talagang mangyayari po yan bago dumating o yung talagang mapanganib o talagang kakilakilabot na pagparito ng ating Panginoong Jesus. And then, historical examples and interpretations. Hagee, for instance, linked 2014-2015 tetrad to events like the establishment of the State of Israel in 1948. So nagkaroon po noon ng blood moon. At nung nagkaroon ng blood moon, ay na-establish ang Israel as nation. So kaya, dalawang klase po ang ibig sabihin po ng blood moon. Isang katagumpayan and then isang tragedy. And then, ano pa kasunod po noon? Na-establish the Six-Day War in 1967. Nagkaroon po ng 6 na araw na digmaan noong year 1967. And then, and the expulsions of Jews from Spain in 1492, na ang Israel ay pinalayas doon po sa bansang Spanya. So after ng blood moon. Some interpretations suggest that these tetrads mark times of tragedy and triumph for the Jewish people. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Isaiah chapter 13, verse 9 and 10. Isaiah chapter 13, verse 9 and 10. Tingnan nyo po. Verse 9 and 10, chapter 13. Behold, the day of the Lord cometh cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light, the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. So yan po mga kapatid, mga minamahal, na nakasulat po talaga sa Bible. Once na nagkaroon po ng blood moon, so tragedy ang kasunod po nito. And then, others interpret these events as a sign of God's communications and the potential for redemption. So, ito yung pakikipag-uusap ng Diyos sa tao, na talagang ito'y nagbibigay sa atin ng babala. Others point out that the Bible warns. So, not only the Bible, at yung po mga nangyayari din yan sa langit, yung mga palatandaan ng mga araw, buwan, ay talagang yung pinagbibigay sa atin ng babala. Kaya mga kapatid, ito po ay isang wake-up call sa ating lahat. Na tayong mga Kristiyano, we need to do something for the Lord. We need to do great things for the Lord. Malapit na siyang bumalik. At ipinapakita ng Panginoon
ang mga palatandaan sa atin. Subalit hindi sinabi yung exact date kailan siya babalik. So ito'y warning, wake up call sa ating lahat against setting dates for the return of the Lord. So ibig sabihin po, for the return, ibig sabihin talagang dumating na ang ating Panginoong Sus. Nakakalungkot sa bansang Israel, hanggang ngayon sila'y naghihintay for the coming Messiah. Yun ang kanilang hinihintay hanggang ngayon, for the coming Messiah. Pero sinasabi dito sa ating pag-aaral, others point out that the Bible warns against setting dates for the return. Doon na sa pagbabalik. Kaya nakakaawa ang bansang Israel. So hinihintay nila yung pagparito. Pero sinasabi nga po nito, for the return of the Lord, and that the blood moon jury could be seen as doing just that. Then, Jewish perspective, ano yung paniniwala ng Hudyo, ng Israel? While some Jewish people may find the idea of blood moon as signs interesting, it's important to note that there is no traditional Jewish interpretation. Hindi po ito tradition, sapagkat ito po'y nakasulat sa Bible, na talagang sinabi ng Panginoon, ito ang mangyayari, and then after this, mayroon pong tragedy. Links lunar eclipse to specific events or prophecies. The Talmud, for example, views solar eclipse, so mayroon pong dalawang klase ng solar eclipse, as a bad omen for the world. So kapag solar eclipse, ang sinasabi ng Talmud, for the world. Kapag naman lunar eclipse, as a bad omen for the Jewish nation. So yun po ang kanilang pag-aaral. So ngayong umaga, the blood moon, titingnan po natin. So nakita po natin ang mga lindol. Nakita natin ang wildfire. At ito po ay talagang isang judgment, isang paghatol, paghukom ng Diyos sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sa mga taong hinahamak ang Diyos. Minsan sa ating pagsuway, hindi natin naiisip na ito'y paghamak din sa Diyos. Yung hindi natin pagsunod, na para bagang sa ating pagsuway, hindi natin naiisip na tayo walang magagawa laban sa Diyos. Tayo parang puto lamang na titirisin. Wala tayong magagawa sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin ang Joel chapter 2. Ano ang sinasabi nito sa ating lahat? The blood moon. Ano yung mensahe nito? So, ito'y warning, ito'y isang wake-up call sa ating lahat. Tingnan nyo po, nagkaroon na ng sunog sa California. Pero, meron bang naging pagbabago sa mga tao? Nagkaroon ba ng tunay na pagbabago sa mga tao? Maaring pinapanood ng mga tao yung mga gumuguhong gusali. Maaring pinapanood ng mga tao yung mga namatay doon sa lindol. Pero sa kanila bang sarili, nagtanong ba sila sa kanilang puso at isipan sa kanilang sarili, Panginoon, anong dapat kong gawin? Panginoon, kailan ka ba babalik? Ano yung nais mong gawin ko ngayon bago ikaw bumalik? So nagkaroon ba ng panawagan sa kanilang damdamin? Nagkaroon ba ng panawagan sa kanilang sarili? Para bagang natutuwa pa yung ibang taong napapanood na bumabagsak, gumuguho ang mga gusali, na para bagang nagiging entertainment lamang ito sa kanila. And then pagkatapos panoorin, wala silang desisyon na gagawin sa kanilang buhay. Hindi nila tinatanong ang kanilang sarili, bakit ito nangyayari? Sino ang may kagagawan nito? Wala silang ginagawang pagtatanong. Wala silang ginagawang desisyon. So mga kapatid, verse 1, tingnan nyo po ang Joel chapter 2, verse 1. The blood moon tells us, sabi po dito, blow ye the trumpet in Zion, and sound on alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. So the blood moon tells us to repent. Kaya ito po'y nagsasabi sa ating lahat, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran natin ang ating mga kasalanan.
Kamusta kaya ang buhay ng mga tao doon sa California? After na magkaroon ng more than 7 days na wildfire sa kanilang bansa, nagkaroon kaya sila ng repentance? Hinanap kaya nila ang tunay na Diyos? Nais kaya nilang sambahin ang tunay, buhay at makapangyarihang Diyos? Nais kaya nilang talikuran na ang kanilang mga kasalanan? So it tells us to repent. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo perfect. Lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan. It's about time na ngayong araw na ito ay talagang dapat talikuran natin, pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan, maglingkod na tayo sa ating Diyos, huwag na natin sayangin pa ang buhay na ipinahiram ng ating Diyos, huwag na natin pabayaan pa ang ating pagsamba, huwag na natin pabayaan pa ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, malapit na siyang dumating, malapit na tayong humarap sa Kanya. Ano ang mukhang ating ihaharap sa Diyos? So mga kapatid, mga minamahal, it tells us to repent. Kaya sana mga kapatid, tayo po ay talagang mag-init sa ating paglilingkod. Ang iba tuwang-tuwa pa kapag araw ng linggo wala sa bahay-sambahan. Ang iba'y tuwang-tuwa pa sa ginagawang kasalanan. Ang iba'y tuwang-tuwa pa na nais nilang sumikat. Hindi natin kailangan sumikat. Si Kristo, ang Panginoong Sus, ang dapat sumikat, ang dapat makilala ng mga tao, hindi yung ating sarili. So mga kapatid, mga minamahal, it tells us to repent. Nais ng Diyos na mga tao ay maligtas. Nais ng Diyos na mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Nais ng Diyos na mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Sambahin siya tuwing araw ng linggo, hindi mahirap, hindi mabigat na tayo nandito sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Pero ngayon, sa kabila ng mga kaguluhan sa ibang bansa, so after ng blood moon noong March 14, 2025, ang Israel ay nagkaroon ng red alert na talagang pinaulanan na naman sila ng missile, pero salamat, they are the chosen nations of the Lord. Sila yung piniling bansa ng ating Panginoon. At salamat, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako kay Abraham. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako kay King David na talagang nandoon ang proteksyon ng Diyos. Sa dami ng missile na pinakawalan ng Iran, sa dami ng missile na pinakawalan ng iba't ibang bansa. And then, ang Israel ay nakatayo. Ang Israel ay hindi nagiba. Ang Israel ay talagang namumuhay pa rin ng panatag. Maaring ang iba ay natatakot, tumatakbo. Pero ang Israel ay talagang hindi kayang pabagsakin. Kahit ang 5 bansa pa ang magsama-sama at magsabay-sabay. Dinanas po yan ng Israel. Hindi ko alam kung talagang 5 bansa o baka nga humigit pa yung sa 5 bansa yung nagsabay-sabay upang sakupin ang Israel. So ganun pa man, dahil sila yung chosen nation, they can't defeat Israel. They never defeated Israel. So mga kapatid, it tells us to repent. 12:13. Tingnan po ninyo ang Joel chapter 2 verse 12 and 13. Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. So yan po talaga yung repentance na nais ng Diyos. Buong puso tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Alisin ang karumihan sa ating puso, pakalinisin ang ating puso at isipan, dalisayin. Kaya napakaganda ng awiting maka-Diyos na ikaw sa sarili mo, kung tamad ka mag-pray, pero kapag umawit ka ng awiting maka-Diyos, at the same time, nananalangin ka na rin. Kaya sana ang ating inaawit ay awiting maka-Diyos. Hindi na yung mga worldly music. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga worldly music. Kasi ito'y pantao. Ang mga awiting makamundo. Kaya nga isinulat dito sa Ephesians, tingnan po muna natin ang ating pong Bible sa Ephesians. Kaya sana tayo po bilang mga Kristiyano, ipakita natin ang ating kaibahan doon sa mga nagsasabing sila'y Christian,
pero nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. So Ephesians chapter 5, verse 19. Ang sabi po ng Bible, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ay kung ikaw ay umaawit ng awiting makamundo, ibig sabihin hindi yan para sa Panginoon. So ito po, speaking. So tayo nagsasalita ng mga awiting maka-Diyos. Ang ating bibig, ang ating dilay, ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos. Kaya sana ang ating bibig, ang ating dila ay hindi nagagamit sa kasamaan. Sana'y walang lumalabas na masasamang salita sa ating bibig. So yun po mga kapatid, mga minamahal, the blood moon tells us to repent. And then verse 13, 14, tinan nyo po yung Bible, and rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful, is slow to anger, and of great kindness, and repented him of the evil. 14. Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him, even a meat offering and a drink offering unto the Lord your God. Pangalawa, the blood moon tells us to return to God. Magbalik loob po tayo sa Diyos ng buong puso. So magbalik loob, huwag pabayaan ang pagsamba. Huwag tularan ng ibang tao na kapag araw ng linggo, inuman dito, inuman doon, pasyal dito, pasyal doon, sugal dito, sugal doon. Ipakita ang ating kaibahan sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano pero sila'y naglalasing. Nagsasabing sila'y Kristiyano pero dalawa-dalawa ang asawa. Nagsasabing sila'y Kristiyano pero nagsasama ng hindi kasal. So hindi po ganoon ang pagiging Kristiyano, hindi ganoon ang pagiging maka-Diyos. Kung ikaw ay maka-Diyos, mga kapatid, mga minamahal, lumalayo ka sa anumang uri ng kasalanan, depart from all iniquity, abstain from all appearance of evil. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang dami sa mundong ito nagsasabing sila'y Kristiyano. Pero kapag napatalikod sa kanilang asawa, binata ako. Kapag napatalikod sa kanilang asawa, tinatanggal ang wedding ring para sabihin sila ay binata. So mga kapatid, the blood moon tells us to return to God. Tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Huwag nating piliin ang mundong ito. Sapagkat ang mundong ito, ang sabi ng Bible, this know also that in the last days, perilous time shall come. Mapanganib ang mga panahong padating. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pinakaligtas na lugar sa isang Kristiyano, yung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Yun ang pinakaligtas na lugar sa isang Kristiyano. Kaya kung ikaw ay nandito sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo, ito yung pinakaligtas na lugar para sa iyo. Sapagkat ito'y kalooban ng Diyos na ikaw ay sumasamba kapag araw ng linggo. So don't choose this world, don't compromise to this world. Huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Don't cherish the world. Huwag nating pahalagahan o mahalin ang mundong ito. Ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Tuwang-tuwa sila nandoon sa pinakamataas ng gusali, nandoon sa tuktok ng gusali, nagsuswimming, di ba? Nakita nyo, may mga bumabagsak na tubig kasi nandoon ang swimming pool. Para kitang-kita ang langit, maganda ang view. So yun, tuwang-tuwa sila sa kanilang mga narating. Pero ang sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. So, anumang tibay ng sinasabi nilang ginawa nilang gusali, kapag niloob ng Diyos na ito'y pabagsakin, walang magagawa iyan sa Diyos. Kaya ayaw kong tumira
Doon sa mga condominium, tuwa-tuwa sila sa mga condominium. Walang masamang tumira sa mga condominium. Pero kung ikaw ay nasa sa kalooban ng Panginoon, na ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, walang masama. Pero sana yung ating kagalakan ay yung kagalakan natin na tayo nandito sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Kagalakan natin na laging makapakinig ng salita ng Diyos. Kagalakan natin masunod ang kalooban ng Diyos. Dapat ang ating kagalakan ay hindi sa mga bagay sa mundong ito. Kaya don't cherish the word na sa mundong ito talagang mapanganib na. At sinabi na po ng Bible sa 1 Peter o 2 Peter chapter 3, ano ba ang kahihinatnan ng mundong ito? So nakikita na natin yung kahihinatnan ng mundong ito. Hindi natatapos ang digmaan sa Israel. At nakikita natin na talagang ang mundong ito ay natutubok sa apoy. So, South Korea, California, o 2 Peter chapter 3, tinan niyo po yung Bible. Verse 9, ito yung kahihinatnan ng mundo. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So nais ng Diyos ang tao'y maligtas, nais ng Diyos na mga tao'y magsipagsisi sa kanilang kasalanan. Verse 10, but the day of the Lord will come, darating ang araw ng Panginoon, or darating ang Panginoon, katulad ng isang magnanakaw as a thief in the night, sa gabi, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. So ito po yung magiging katapusan ng mundo. Matutubok sa matinding init, and the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Yung mga gawa ng taong ating nakikita, masusunog. Napakaraming bahay, building ang nasunog sa California at sa South Korea. Yun ang sinasabi dito, yung kanilang gawa ay talagang masusunog. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat ang ating minamahal, ang ating iniibig, ang ating kagalakan ay nasa sa Panginoon. Verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved. Lahat ng mga bagay na ito ay matutunaw. What manner of persons ought ye to be in all holy conversations and godliness? 12. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire, ang langit ay masusunog, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. So mga kapatid, mga minamahal, nakasulat po sa Bible ang magiging katapusan ng mundo. At sinasabi nga po ng Bible, malapit na. Kaya sana, huwag na nating pabayaan pa ang ating paglilingkod sa Diyos. Huwag na nating pabayaan pa ang ating pagsamba. Ating akayin ang ating mga mahal sa buhay na sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ipag-pray niyo po sila. Ipag-pray niyo sila na talagang sila'y magbalik loob sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Maaaring makamtan nila ang mga kayamanan sa mundong ito. Hindi masama magkaroon ng kayamanan, pero sana'y ginagamit for God's glory. Ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Sana'y nasa sa kalooban pa rin ng Panginoon. Hindi yung wala nang ibang hinangad kundi sumikat, wala nang ibang hinangad kundi kapangyarihan sa mundong ito, wala nang ibang hinangad kundi kayamanan sa mundong ito. Yun ang masama. So mga kapatid, mga minamahal, the blood moon tells us to repent, to return to God. So don't choose this world, don't compromise with this world, don't cherish the world. Verse 15, pangatlo. Verse 15 sabi po dito, blow the trumpet in Zion, sanctify
a fast call, a solemn assembly. So the blood moon tells us to reveal the truth. Ito po ay nagsasabi sa ating ipahayag na natin ang katotohanan. Tayo po'y walang trompeta. Alam niyo po yung trompeta sa panahon ng Israel, nung panahon ni na Moses, nung panahon ni na Solomon, nung panahon ni na King David, napakahalaga po ng trompeta. Meron po itong napakahalagang gamit ng trompeta. Kapag hinipan, ang trompeta hindi pinaglalaruan. Ang trompeta hindi basta hinihipan. Yun po yung trompeta. So kapag hinipan ang trompeta, ito po'y nagbibigay ng babala. Ito'y nagbibigay sa kanila ng alarma. Yun po yung ibig sabihin ng trompeta. Na talagang ito'y nagbibigay ng babala na mayroong panganib ng padating. So that's the trumpet. So ngayon wala tayong trompeta. Pero alin ang ating trompeta? Alin yung trompeta na kailangan nating hipan? Itong salita ng Diyos. Ang dapat natin hipan, ibig sabihin, ibahagi natin sa mga taong walang pakialam sa salita ng Diyos. Maaaring silang walang pakialam, pero nais ng Diyos ito'y ating ibahagi. Ibahagi ang katotohanan. Reveal the truth. So yun po ang nais ng Diyos. Na ito po ang pagbabahagi ng katotohanan. Trumpet, it gives warning or purpose. So, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, when you reveal the truth, sinasabi mo sa mga tao, danger is coming. Danger is coming. Ano ba yung danger na tinutukoy mo na dito? Yung panganib, ano ba yung kapahamakan? Ito po yung kapahamakan ng kaluluwa sa impyerno. Kaya unang-una na ibinabahagi natin sa taong hindi natin kilala, salvation, kaligtasan, upang malaman nila na ang kanilang kaluluwa, kung hindi sila sasampalataya sa ating Panginoon Jesus, sila'y mapapahamak doon sa impyerno. Ang sabi ng John 3:18, tingnan po natin ang ating pong Bible. Ang sumasampalataya sa anak ay hindi hinahatulan, at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So kailangan ng taong manampalataya upang ang kanilang kaluluwa ay hindi mapahamak sa impyerno. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So mayroong kapahamakan, mayroong panganib na naghihintay doon sa impyerno. Kaya we need to reveal the truth. We need to blow the trumpet. Our trumpet is the Word of God. Ito yung ating trompeta. So danger is coming. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Nehemiah chapter 4 verse 18. Nehemiah chapter 4 verse 18. Nasaan nga po ang Nehemiah? Okay. Nehemiah chapter 4 verse 18 and 20. Tingnan niyo po. Chapter 4, verse 18 and 20. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 18. For the builders, everyone had his sword girded by his side, and so builded, and he that sounded the trumpet was by me. Verse 20. In what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us, our God shall fight for us. So yun po, kapag hindi pa noon ang trompeta, ito po ay nagbibigay sa kanila ng alarm, ng warning, ng papala. Danger is coming. So mga kapatid, mga minamahal, we need to reveal the truth. Lahat tayo, bilang mga Kristiyano,
bilang tayo'y mga ligtas. Katungkulan natin na ibahagi ang kaligtasan. Kaya ang sabi po ng Matthew chapter 28 verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Katungkulan natin itong lahat. Kahapon sa aming pong pagsusulwining ni Brother Rocky, kami po yata kahapon ay nakawalo. Tapos nung lumabas pa po ako ng hapon, pumunta ako kina Brother Noah, nandoon ang kanyang mga kaklase. So, 4 ang tumanggap. So, kahapon ang nasyaran ng kaligtasan ay 12 kaluluwa. Kaya I pray na talagang sila yung mga tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. So, katungkulan po natin ito, hindi lamang ng pastor, kundi sa ating lahat na tayo po yung mga ligtas. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So kung hindi natin kaya magbahagi, sana magkaroon tayo ng desire na matuto, na magbahagi ng salita ng Diyos. At kung hindi pa natin kaya, mag-invite tayo upang ang ating mga bisita, yung ating ma-invite ay sila po ay makakilala sa ating Panginoong Jesus. So yun po, we need to reveal the truth. Danger is coming, deliverance is coming. So 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Ano sinasabi po ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16? Simulan po natin sa verse 13-14. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. "But I would not have you to be ignorant, brethren." So tayo po ay hindi po hinayaan ng Diyos na maging mambang. Kaya katungkulan po natin na talagang ibahagi ang katotohanan concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others, which have no hope. For if we believe that Jesus died, kung tayo ay sumampalataya na ang Panginoong Jesus ay namatay and rose again, na buhay na maguli, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So ipahayag natin, ibahagi natin, deliverance is coming. Malapit na yung rapture. Malapit na yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Jesus. Hindi natin dadanasin ang 7 years tribulation. Hindi natin yan dadanasin. Pero paano ang ating mga mahal sa buhay? Nakikita natin ang mga nangyayari sa buong mundo. Tayo ba'y walang gagawin? Tayo ba'y magsasawalang ibo? Na lamang maraming Kristiyano ngayon pa-relax na relax pa. Hindi nila iniintindi yung mga nangyayari. Then verse 15, For this we say unto you, by the word of the Lord. So ito'y talagang salita ng Panginoon, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So mga kapatid, deliverance is coming. Babalik na po ang Panginoon. Then next, not only deliverance is coming, but also, balikan po natin ang Joel chapter 2, verse 2. Joel chapter 2, verse 2. Sabi po ng Bible sa verse 2, A day of darkness and gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains, a great people and a strong, there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. So darkness is coming. So ang darkness represent to 7 years tribulation. Nakakaawa ang mga maiiwan sa lupa. Yung mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesus,
sasapitin ang 7 taong kahirapan. So yung pinakamalakas na lindol na nakita natin kanina, 7.7, na maaari nagpabagsak ng isang gusali. Isang gusali yung pinabagsak. Pero doon po sa tribulation period, maging kabundukan ay maglalaho. Ang kabundukan ay mapapatag. Ganun po katindi ang pinakamalakas na lindol na mangyayari po ito sa 7 years tribulation period. At sa 7 years tribulation period, walang maiinom na tubig. Kung ang buwan ay nagkulay dugo, so ganun din po sa tribulation period, ang tubig ay magiging dugo. Ang Euphrates River ay matutuyo. At ang mga isda sa dagat ay mamamatay. Kaya matinding kagutuman ang mararanasan ng tao. Matinding uhaw ang kanilang mararanasan. Na doon sa panahong iyon ay parang unti-unti silang pinapatay. Yun po ang hirap na dadanasin po nila. So we need to reveal the truth. Deliverance is coming, darkness is coming. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Huwag nating baliwalain yung mga babala na ibinibigay ng Diyos diyan sa langit. Huwag nating baliwalain ngayon ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba. Then next, Joel chapter 2, bibilisan na po natin. Verse 2 and 3. Ikakat ko na po ito, verse 2 and 3. Ano sabi po ng Bible sa verse 2 and 3? Joel. A day of darkness, 3 na po tayo. A fire, ang apoy, devoured before them, lalamunin. And behind them, a flame burned the land, is as the Garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness, yet and nothing shall escape them. So mga kapatid, mga minamahal, nakita natin na sinasabi ng salita ng Diyos na magkakaroon po ng apoy na tutupok sa mga bagay sa mundong ito. So mga kapatid, the blood moon tells us to redeem the time. Huwag na natin sayangin pa ang oras na meron tayo ngayon. Redeeming the time because the days are evil. Yan po sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 16. Redeeming the time because the days are evil. Pasama na ng pasama ang ating panahon. May mga trahedya na nangyayari, pasama na ng pasama. Meron na nga trahedya, pero ang mga tao, anong ginagawa pa ng tao ngayon? Kasalanan. Ano napapanood sa balita? Kahit mga estudyante, nagagawang pumatay. Kung yan po yung inyong napanood sa balita, mismo sa school, pinatay ang isang estudyante, at sa Las Piñas, isang teacher ang pinatay ng kanyang asawa. Yan ang ating panahon. Talamak ang nakawan, talamak ang droga. So pasama na ng pasama ang ating panahon, redeeming the time because the days are evil. So the blood moon tells us to redeem the time. And then, the last, alam kong kayo po yung mga gutom na, tatapusin na po natin. Tingnan po natin ang verse 1. Blowing the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. So the blood moon tells us to get ready. Maghanda na tayo. Maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sayang, hindi natin nakanta kanina. Diba, meron tayong awitin na, Are you ready? Diba? Yung, for the judgment day. Diba? So, nandyan na sa hymnals. Are you ready? So, sana maging handa tayo. Paano ba magiging handa? Paano tayo magiging handa? So, mga kapatid, para maging handa po tayo, tingnan po natin ang Luke chapter 12 verse 40. Luke chapter 12 verse 40.
Tatlong talata po ang ating pong babasahin. Luke chapter 12 verse 40, 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, and then 1 John chapter 2 verse 28. So dito po muna tayo sa Luke chapter 12 verse 40. Ang sabi po ng Bible para tayo po'y maging handa. Verse 40, be therefore ready. Yan, pinaghahanda po tayo ng Panginoon. Also, for the Son of Man, ang ating Panginoong Jesus, cometh at an hour when you think not, sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya maging handa po tayo. Huwag nating pabayaan ang pagsamba. So sinasabi ng ibang kapastoran ng Panginoong Jesus ay darating araw ng linggo. Nung nabuhay ang Panginoong Jesus araw ng linggo at nagpakita sa mga alagad tuwing araw ng linggo, at sinasabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembly of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So mga kapatid, huwag pabayaan ang pagsamba upang tayo po'y maging handa. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Bibilisan na po natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Verse 2. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So mga kapatid, sinasabi dito, for yourself know perfectly. So mga kapatid, sana talagang tayo po ay maging katanggap-tanggap sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ano yung buhay natin? From Monday to Saturday. Kamusta ang buhay natin? Sino tayo diyan sa labas? Sino tayo? Tayo ba yung talagang isang Kristiyanong hindi makabasag pinggan? O kapag tayo nandyan sa labas from Monday to Saturday, ay kung ano-anong mga salita lumalabas sa ating bibig? Na tayo from Monday to Saturday ay umaawit na rin ng mga awiting makamundo. Na tayo from Monday to Saturday, kapag tayo nandyan sa inyong mga tahanan, ang titigas ng ulo, hindi sumusunod sa magulang, sumasagot sa magulang, yan ba tayo? So ano yung buhay natin from Monday to Saturday? So kailangan maging perfect. Yung talagang nagmamature ang buhay natin. Minsan tayo, takles tayo eh. Hindi tayo nagiging maingat sa ating pananalita. Hindi tayo nagiging maingat sa ating mga kilos. So mga kapatid, sana nakikita yung pagbabago sa ating pong buhay. 1 John 2:28, tapusin na po natin. 1 John 2:28. At sumasakit na rin po ang aking bayawa, kaya tatapusin na po natin. Tumatanda na. Kaya pala nagmamadali. Okay. So, sabi po ng 1 John chapter 2 verse 28, and now, little children, abide in Him, that when He shall appear, yan, kapag siya'y bumalik at nagpakita, we will have confidence, meron tayong pagtitiwala, and not be ashamed, hindi tayo mahihiya. Maraming Kristyano, minsan ko na ito na-preach sa inyo, darating ang Panginoong Jesus, maraming Kristyano nakatungo. Bakit? Hindi nagawa ang kalooban ng Diyos before Him at His coming. So mga kapatid, mga minamahal, the blood moon tells us to be ready. Maging handa tayo to redeem the time, to return to God, and to reveal the truth and to repent. Pagsisihan ang ating mga kasalanan. Magbalik loob na tayo. Kapag sinabing magbalik loob na tayo sa Panginoon, talagang as in, huwag na nating pabayaan pa ang ating pagsamba. Kaya nga, utos sa atin, not forsaking. So, ibig sabihin, huwag kang liliban. Huwag kang a-absent. So, huwag na nating pabayaan pa yung ating paglilingkod sa Diyos. So, yan po ang mga kaganapan sa buong mundo. Yan ang ibig sabihin ng blood moon. Kaya sana handa tayo
sa pagparito ng Panginoon. Are you ready? To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po yumuko, pumigit, tayo po manalangin. Marshall, Kuya Luis. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa umagang ito. Salamat na kami po inyong binigyan ng babala. Salamat na kayo po'y muling nangusap sa amin. Salamat na patuloy mo pong pinalakas ang aming pong pananampalataya. Salamat sa mga mensahe na aming pong napakinggan. Nawa ito'y tumingo sa puso't isipan ng bawat isa. Nawa tunay na magkaroon ng pagsisisi sa aming lahat. Talikuran namin ang mga kasalanan. Iwasan ang anumang uri ng kasalanan. Pakalinisin mo po kami aming Diyos upang kami sa aming pong pagharap sa iyo ay maging katanggap-tanggap po kami sa iyong harapan. Salamat. Ikaw ang aming Diyos na tapat at mawain. Ikaw ang aming Diyos na mapagbiyaya. Naunawaan ng bawat isa na ikaw ang aming Panginoong Diyos. Anumang oras ay tunay na babalik na. Lahat ng mga palatandaan ay nangyari na. Kaya sana patuloy ka naming paglingkuran. Matagpuan po kaming tapat na naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Diyos. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Ito'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Diyos. Amen.